Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, kababaang loob, ang pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. Ang sino mang magsasabing Kristiyano at walang kababaang loob ay hindi totoong Kristiyano. Isang piki, isang huwad na Kristiyano. Sapagkat sa kanyang pangangaral, bukod sa pag-ibig sa nakasintro ang mga pangangaral ni Jesus, isa rin sa mabigat niyang turo ay ang hinggil sa kababaang loob. Pinapakita mismo ni Jesus ang kababaang loob. Balikan natin ang ilang mga pangyayari sa banal na aklat saan magpapakita ng kababaang loob. Una, nang sinabi niya, nang sino mang nais sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Pasanin ang cross at sumunod sa akin. Ang ibig sabihin ng itakwil ang sarili ay kababaang loob. Huwag tayong magmamataas kung nais nating sumunod kay Jesus. Huwag tayong magiging palalo. Huwag tayong laging mag-iisip na tayo ay nauuna. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon ay kababaang loob. Pangalawa, noong gabi, bago niya isinuko ang kanyang sarili sa mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan, tinipon niya ang kanyang labing isa na lamang na apostolis. Sapagkat noong panahon na yan, sa halip na 12, wala na si Judas Iscariote. Pinagtaksilan na si Jesus. At dinipon niya ang mga ito. Kumuha siya ng isang balangganang tubig, isang malinis na 2 basahang puti, at tinugasan na halos nakalpod sa harapan na kanyang mga apostolis. At sinabi niya, ako, tinatawag ninyong Panginoon, ginagawa ko ito sa inyo. Gawin ninyo ito sa inyong kapwa. Kababaang loob. Si Jesus, pinuno ng mga apostolis. Siya ang naghirang ng kanyang mga apostolis. Siya ang naghirang ng kanyang mga alagad. Ngunit nagpakababa na parang isang alipin. Meron isang Panginoon na kayang hugasan kahit kamay ng kanyang katulong, ng kanyang alipin. Wala. Tanging si Jesus lamang. Higit sa lahat, sino ba yung taong nakabayubay sa krus? Ipinako sa krus. Yan ang tunay na Diyos na nagiging tunay na tao alang-alang sa ating kaligtasan. Nagiging masunurin sa Ama hanggang sa kanyang kamatayan. Kamatayang nakapako sa krus. Nagpakababa. Ang hari ng mga hari. Naging mimistulang isang alipin. Ipinako at namatay sa krus. Alang-alang sa sangkatauhan. Alang-alang sa sanlibutan. Kababaang loob. Ngunit nakakalungkot. Wala tayong iniisip kung hindi ang lagi tayong nasa una. Pag mayroong mga bigayan ng ayuda, nais natin laging tayong nauuna sa pila.
pagsasakay tayo, saan mang sasakyan na kailangan magpila, nais nating lagi tayong nauna sa pila. Alam niyo mga kagabay, hindi ko makakalimutan nung ako ay naghanap buhay pa sa Metro Manila. Yung, hindi pa tayo talaga hindi pa nagiging matatag ng kakunti ang ating hanap buhay dito sa ating sa Urdaneta. Hindi natin makakalimutan ito. Narinig ko lang na ang sekretaryo ng DILG ang yumaong J.C. Robredo. Pero sa mga sandaling yon, hindi ko pa nakikita kung sino talaga si Secretary Robredo. Nakikita ko lang siya sa mga larawan sa panahon ng mga eleksyon at sa panahon na nagme-meeting ang DILG. Totoo ang pangyayari ito. Minsan isang umaga, niyaya tayo ng isa nating kaibigan. Kaibigan nating matalik na ngayon ay yung mauna, si paring Jojo Dimitilla, isa sa mga ginagalang na broadcaster sa Manila noong mga panahon na yan, sa Radyo Bandido, DZRG. So, kasama natin si paring Jojo Dimitilla dahil pupunta siya kay Secretary Robredo para sa isang interview. Habang kami ay nakaupo doon sa condominium, yung condominium ng Kiwanis, Francisco Condominium, doon sa Camias ba yun o Kamuning. Kung pupunta tayong Fairview, galing tayo ng Cubao, nasa right side, Francisco Condominium. Doon ang tanggapan noon ng DILG noong kapanahunan ni Secretary J.C. Robredo. Mag-aalas 8 na, nagdatingan na yung mga empleyado ng iba't ibang mga tanggapan doon sa Francisco Condominium. Kami nakaupo kami sa isang maliit na lamisa, nagkakape kami ni paring Jojo habang naghihintay kay Secretary Robredo. Mamaya-maya, habang kami nakaupo, parang nagkaroon ng komosyon. Hindi naman yung komosyon na hindi maganda. Para lang nagbigay dito ka, na hindi nangyayari nung pila. At nagdumating doon sa isang tao. Sabi nung isang babae, "Sir, doon ka na mauna ka na, sir." Sumagot yung tao. Hindi na bale. Nahuli ako. So, dito ako sa pilang ito. Nakatsinelas lang. Naka-t-shirt na kami sa chino. Ngunit ayos ang kanyang pantalon. Pero nakatsinelas lang. Nang nakasakay na sa elevator, yung taong yan, ang pinagkaguluhan, napapaunahin, ang sabi sa atin ni paring Jojo, pare, si JC. So, si Secretary Robredo, nakikita natin ang kanyang kababaang loob. Habang nag-aagawan, yung mga sekretarya, mga empleyado, mga kung ano doon sa condominium, Francisco Condominium, dumating si Secretary Robredo. At nang kami ay napunta na sa tanggapan ni Secretary, marami akong nakikita na obserbahan sa kababaang loob ni dating o nang yumaong sekretary ng DILG, Secretary J.C. Robredo. Yung napaganda ng kanyang kababaang loob, kung sana lahat ng ating mga government officials, lahat ng mga may tungkulin, lahat ng may mga magiging pribadong mga establishmento, kung mapagpapakumbaba ang mga leader, ang mga nangunguna, magiging mapagpapakumbaba din ang mga mabababa. Sana ito ay totoo pangyayari ito at hindi natin ito makakalimutan
Sana kung marinig niyo ang ating simpleng vlog na ito, taglay ninyo ang isang pag-uugali na siyang tatak ng tunay na Kristiyano, ang kababaang loob, humility, sapagkat kung ikaw ay mababa ang kalooban, ikaw ay mabuting tao, ikaw ay mabait. Ngunit sa ngayon nga, nakakalungkot. Nauna yung ako muna, si ako. Mga kagabay, ulitin natin, ang ating dapat magiging modelo sa kababaang loob, si Jesus. At para sa mga ordinaryong mga tao, isiningit ko ang salaysay na ito kahit wala na ang dating DILG Secretary, J.C. Robredo.